Welcome back sa Big James TV. Today's vlog ay pag-uusapan natin kung bakit kayo bibili ng PC arcade base pero classic style pa rin. So ito yung tinatawag ko na Gen Z build. Dito makikita nyo, bagong build ko ngayon dito is meron siya mga modern games at by request ng mga client ko na classic, mga combo niya laro no 80s, 90s. So lahat naman di ko nilagay, meron pa rin mga quality games. At syempre, bago tayo mag-proceed, baka pwede pa-subscribe naman, Big James TV, at hit mo yung notification bell para pag nag-upload ulit akong ganitong videos or any tech tips videos ay ma-notify kayo. Alright? Ayun mga kabilog, kung ano-ano ba pag-uusapan natin dito sa PC arcade base build natin. Pag-uusapan natin kung ano yung nabago dito sa appearance niya, kung ano yung mga ginamit nating parts, kung ano yung mga games na naka-install. At syempre, ilalagay ko na sa description sa baba yung mga ginamit kong parts, kung saan ko nabibili at kung gusto nyo mag-build ng ganito. At yung sa software naman, tuturo ko rin soon sa another vlog natin kung ano yung front end na gamit ko, kung gusto rin nyo rin gawin yan. Tuturo ko na lang sa next vlog natin. Ito mga bilog, sample build natin kay Pablo. Shoutout po sa inyo, Sir Pablo. Okay na yung unit mo. Ayan, tanggalin na natin yan. So okay na itong unit ito. Ready na to for delivery. Start muna tayo sa appearance ng box. Tsaka yung quality ko, ano ba yung nabago. Sa appearance, yan pa rin naman yung itsura, siding. Ayan. Sa front, ayan. Parehas lang naman sukat sila ng box ng classic. Parehas lang yan. So ito yung classic ko, pakita ko sa inyo. Ayan. So ganito rin yung itsura nun. Naiba lang yung mga buttons pagdating dito. Ayan. So pagka PC arcade base, ito yung gamit nating mga materials. Itong dalawang to. Ayan. So kung ano yun na gawa ko ng video doon sa classic, yan pa rin yung itsura ng box. 4 feet yung taas, 3 inch yung lapad. And then, ang difference niya kasi mga kabilogs, ang gamit kasi natin dito is Sanwa analog. Ayan. Analog stick. Tapos dito naman, iba yung quality ng gamit natin na arcade buttons. Ito yung medyo clicky siya. Ayan. Ayan. Ito lang yung difference ng classic sa pagdating sa mga buttons tsaka analog. By the way mga kabilog, this build is free play. So yung timer na to at coin slot ay hindi gumagana. Kumbaga patay siya. Pinalagay lang yan ni client para in the future, kung gusto niya i-business, i-activate lang natin itong timer tsaka coin slot. Okay na kasi itong build na to. Pag-uusapan na lang natin kung ano yung games na naka-install dito. Ayan. So sa games naman mga kabilog, siguro napanood nyo na yung mga una kong vlog about dito sa Gen Z build. So PC base arcade natin. Ito yung mga games na naka-install dito. Meron tayong, pakita ko sa inyo ha. So sa mga naka-install na games dito, isa-sort ko na lang by emulator. So meron tayong Dreamcast, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, Super Nintendo Entertainment System, Switch, Wii U, ito Windows PC games yan, Xbox 360. So ito yung mga laman ng games na naka-install dito. So ang gagawin ko dito, so meron tayong 162 games na naka-install dito. So halo-halo yan, may classic, may modern games. Ayan. Ito yung sample, may mga videos na ako nito nung una kung ano yung naging game list na nakaraan. So may na ilan lang nadagdag, siguro 5 or 6. Ilan naman na idagdag dito. So nakapag-avail 1 terabyte yan. So pagdating naman sa mga specs, sa specs naman mga kabilog, meron siyang Ryzen 5 4600G, meron siyang 16GB RAM na 3200 MHz. Tapos sa storage naman mga kabilog, meron tayong 1 terabyte SSD, tsaka 128 SSD. Bakit dalawa yung gamit kong SSD? Yung 128 for operating system and 1 terabyte for the game. So anytime kung mag-corrupt yung operating system, di affected yung mga games natin na naka-install dito. Meron siyang motherboard na B450 and 700 watts power. So ilalagay ko na lang sa baba yung mga specs tsaka kung saan ko siya nabibili online. And kung gusto nyo mag-build ng ganito, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba.
At panghuli, bakit ka bibili ng PC arcade machine or tinatawag ko Gen Z build? Ito lang yan, to make it short. Modern siya na arcade machine build. Pero ngayon, hinaluan kasi ng mga classic na kadepende kasi kay client, mga na nag-request na may mga some classic games silang gusto makuha. So nilagay ko lang naman basta kaya. Ang mangyayari kasi wala siyang controller or joystick. Traditional arcade talaga is yung classic style. So kung tinawag kong classic style, analog tsaka buttons lang siya. Pero yung games mga kabilog like Tekken 7, Jump Force, Mortal Kombat 11, medyo slight modern na siya. Kasi sa PS4, PS5 meron yung mga yun eh. Halo-halo kasi merong Nintendo Switch, merong Xbox 360, Wii U like Tekken Tag 2, Super Mario 3D. So papasok na siya sa modern games kasi mga year 2000 pataas na. Kaya tinawag ko siyang Gen Z. So yun yung difference kasi yung naghahanap ng controller. Hindi pa ako gumagawa ng ganun sa ngayon kasi nagpo-focus ako talaga dun sa classic style. So sa mga 80s, 90s na nakaka-appreciate talaga nito. So kaya ginawa ko yung ganitong arcade sa mga gusto mag classic style. So kung hindi mo ma-appreciate tong analog style tsaka buttons, i-recommend sa'yo na mag PS4, Xbox or PS5. Ginawa ko lang talaga to para mabalikan namin yung mga panahon na traditional talaga. In the future siguro gagawa natin ng may controller pero hindi pa sa ngayon. Kasi marami rin umorder ng ganito at nag-i-enjoy sila. Kaya kung bakit mo siya bibilhin. Ayun yung naging main point dito sa PC arcade build or Gen Z. Kaya kung iba may mga build na may controller, so hindi ko ginagawa sa ngayon. So yun lang talaga muna. Bibilin mo lang tong arcade PC base na to kung fan ka ng old classic style na analog or joystick. Pero kung ang hanap mo is controller, mga open world games like na explain ko before, NBA, kasi kailangan na talaga na right analog tsaka left analog na magko-control dun sa pagliko kung saan siya lilingon. So ganun kasi yung mga open world naman, kailangan mo kung saan ka titingin dun sa camera. So dito mga kabilog, meron naman siyang NBA pero hindi siya yung NBA na typical na lang kung kikita nyo sa PS4 na 2K. So dito kasi casual game lang talaga meron dito mga kabilog. For fun lang, arcade ba? Kung ano yung experience mo ng klase, kung halimbawa, dalawa lang pipinutin mo talaga ng classic pa. Pero dito sa modern kasi marami na tayong pipinutin. Kasi nga marami lang mga modern games na may mga button na papaganahin mo talaga dito sa games na to. Itong Lego, ayan, maraming buttons yan na pipinutin. Kaya ang games nito mga kabilog is limited lang. So hindi lahat ng games na nandito ay may ilalagay mo. So example, yun nga, like NBA 2K24, mga open world na games, hindi mo siya may lalagay. I mean, hindi mo siya mapapagana sa controller na to. So, gumagana yung games dito sa specs na to. Kaso, pagdating sa function, limited, hindi mo siya magagamit ng maayos. Kaya like GTA 5, kung ilalagay mo GTA 5, Watch Dogs 2, yung mga ganong games, hindi siya compatible dito sa controller. Compatible naman siya sa specs, kaya siyang i-run. Ang problema, hindi niya kayang i-function. Kasi nga, classic style yung build natin. Mga nagtatanong naman kung gagawan ko ba ng may controller, gagawan ko rin naman yan ng vlog pagka may nagawa tayong bagong build. Pagdating naman sa system na gamit ko dito sa computer natin, meron tayong Windows 10 and front end na nagamit natin dito is Retrobat. So, customize naman yan and gagawin ko yan ng video kung paano ginagawa yung Retrobat front end na yun, paano siya i-install sa computer nyo para in the future kung gusto nyo personal sa bahay pwedeng gawin. And kung paano paglagay ng mga games na yan. So sa download ng games, di ko na siguro may tuturo kasi piracy kasi yun. Kayo na lang mag-search sa Google kung saan na-download yung games. Pero kung paglagay ng games, kung paano ilalagay yan, tuturo ko sa inyo by console or per emulator para makita nyo rin kung paano ko nilalagay lahat ng mga games na to. So halo-halo kasi siya. Nakalagay naman doon sa video natin kung ano yung mga nakalagay na console dito. As of now yan lang muna kasi unti-unti natin ang pag-upgrade nito. At in the future, marami pang magbabago kasi hindi lang naman ganito yung build. So gusto ko yung nag-upgrade yung unit ko. Okay? So analog naman buttons. Meron tayong dalawang analog. Tapos each set meron siyang 8 buttons sa first function.
And then dito naman sa taas, ito yung start tsaka select. Tapos itong yellow, itong nag-iisa dito is, ang purpose nito is tab. Makikita nyo, yan lumalabas kung ano yung app na naka-open. So dapat lagi siya nasa email station para mag-function tong arcade mo. Kasi pag wala siya dyan, hindi siya magpa-function. Tapos sa kabila, ganun din, 8 button at 2 button. Start and select. So ganun lagi yung format niya. Tapos pagka business type or business setup, laging may timer sa gitna and may coin slot. So ganito yung mismong platform na sa controller. Pagdating naman sa maintenance mga kabilog, napaka low maintenance lang din to, tsaka less hassle. Kasi pwede natin siyang i-repair through online. Kasi software lang naman yung nagkaka-problema minsan. May mga in terms na gano'n, kasi nga computer to hindi naman perfect na lahat yan nagkaroon ng maayos. Like minsan may some games na nagkukurap, kailangan lang i-restore. May mga ganong scenario talaga, hindi maiiwasan yan. Merong games na hindi gagana, or example itong mga image na to, minsan nawawala. So pagka mga ganong scenario, message na ako sa page ko. Pag-usapan natin kung ano yung mga magiging solution. Kasi to online ko na maayusin yan. Meron na kasi itong application na AnyDesk. So yung AnyDesk kasi, doon sa application na yon, doon tayo magkakaroon ng connection sa computer mo para ma-access ko siya through online. So ang kailangan mo lang gawin is connect mo lang to sa internet mo. Basta as long as may internet kayo, mas madaling i-repair ko. Kasi hindi na kailangan puntahan ko. Like malalayo, mga buyer ko sa Visayas at Mindanao. So ganoon na lang ginagawa na namin pagka may mga problem. Or pagdating naman dito sa mga analog at buttons, madali lang i-repair yan. May video tayo para dyan, i-upload ko rin soon. So ganoon lang, pagdating sa technical support na to, kontakin nyo lang ako yung page ko. Kung may kailangan baguhin or some games na gusto mong i-add, tignan natin kung mag-work. Kasi depende kasi dun sa front end na gamit natin. So limited lang din, hindi naman siya actually na perfect. Kung ano yung mapaparan natin yung games, ilaran natin kung gusto mong i-cancel. At ayun mga kabilog, sana nag-enjoy kayo dito sa videos natin for today. Kung bakit ka bibili ng PC arcade machine or ang tawag ko din sa Gen Z build. So matagal ko na itong ginagawa since sa mga unang upload kong vlog. Panoorin nyo siguro yung mga luma pa. Marami na rin dumaan na update, marami na rin mga binago. So ito na siguro pinaka-latest kong update pagdating sa Gen Z build. At siguro hanggang dito na lang yung vlog natin at kita-kits na lang ulit sa susunod na i-upload kong videos. At don't forget, subscribe my channel B James TV at hit the notification bell para pag nag-upload ulit tayo ng ganitong videos or tech tips videos ay wala na forget. Alright? Peace out!